May kasabihan mga kapatid na the greatest punishment for a crime is the crime itself. And that's true because a person who commits a sin or a crime, he has to live with the consequences of the sin or the crime that he committed for the rest of his life kapag siya hindi nagbalik loob sa Allah. Ang ibig sabihin nito ay magkakaroon siya ng pain at guilt na magsisettle sa kanyang puso, na magiging dahilan na siya ay magsasuffer internally. And worse, magiging matigas ang kanyang puso. At ito ang pinaka-worst na kind of punishment na matatamasa natin dito sa mundo, ang pagkakaroon ng matigas na puso. Kaya nga si Al-Imam Ibn Al-Qayyim, sinabi niya sa kanyang aklat na Al-Fawaid, sabi niya, "Ma duriba 'abdun bi'uqubatin a'zama min qaswatil qalbi wal bu'di 'anillah." Wala nang mas matinding kaparusahan na matatamo ng isang alipin dito sa mundo maliban sa pagkakaroon ng matigas na puso at maging alienated sa Allah, maging malayo sa Allah. Wa ma khuliqatin naru illa li idhabatil qulubil qasiyat. Hindi nilikha ang impyernong apoy maliban upang tunawin nito ang mga matitigas na puso. So ito ang pinaka-worst na kind of punishment. Hindi yung external pain, pero yung internal pain ng iyong puso ay titigas at kapag tumigas, hindi natatanggap ng katotohanan. Innal qalbal qasi la yaqbalul haqqa wa in kathurat dalailu, sabi ni Al-Imam Al-Munawi, ang matigas na puso ay hindi tumatanggap ng katotohanan kahit napakadaming ebidensya. So hindi pa ba yun punishment? Na ang iyong puso ay hindi na aalala sa Allah, ang iyong puso ay iitim, ang iyong puso ay hindi na niya matatamasa ang tamis ng pananampalataya. Yan ay punishment. Subalit minsan hindi lang natin ito nararamdaman mga kapatid. Kaya nga may isang lalaki, isang rabbi mula sa Banu Israel, tinanong niya ang Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, "Ya Rabbi, kam asika wa anta la tu'aqibuni." O Allah, ilang beses na kitang sinusuway, pero hindi mo ko pinarurusahan, sabi niya. Ipinagutusan ng Allah yung propeta sa panahon na yun na, sabihin mo dyan sa lalaki na yan na, "Kam u'aqibuka wa anta la tadri." Ilang beses na kitang pinarurusahan. Matagal na kitang pinarurusahan, subalit hindi mo lang nararamdaman, sabi ng Allah. Hindi mo alam. Alam aslub alayka halawata munajati. Hindi ba'y pinagkait ko sa iyo ang tamis ng pagiging malapit sa akin? At ang munajat, ito yung para mong nakakausap ang Allah subhanahu wa ta'ala. Para mo siyang nakikita, para mo siyang nakakausap. Hindi ba'y pinagkait ko yun sa iyo, sabi ng Allah. Imagine dati nung bago ka palang pumasok sa Islam, kapag ikaw ay nakakarinig ng mga Islamic reminders, masyado mo itong nafe-feel. Ito ay masyadong tinatanggap ng iyong puso. Kapag ikaw ay nakakarinig ng Quran, kapag ikaw ay nagsasala, nabibiyak ang iyong puso, nadudurog ang iyong puso sa Allah subhanahu wa ta'ala. Khushu ang iyong puso habang ikaw ay nagsasala. Nasa na yun mga kapatid? Ngayon, hindi na tayo makapaghintay na yung imam matapos sa kanyang pagbabasa ng Quran, yung imam makapagtaslim, na para bang habang nagsasala tayo, para tayong nakakandado, at kapag nagtaslim yung imam, para tayong nakawala. Alam aslub alayka halawata munajati, sabi ng Allah. Kaya tayo ay manalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tawarin niya tayo sa ating mga pagkukulang. Linisin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating puso. Huwag tayo mapabilang sa mga taong matitigas ang kanilang mga puso.